Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Unang linggo sa panahon ng Kwaresma, ating ialay ang ating sarili kasama ang ating mga intensyon sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo magpuri na rin at magpasalamat sa Diyos sa biyaya ng tinatanggap natin o tinatamasa sa ating pamumuhay araw-araw. At ating ding hilingin sa Diyos na tayo pagpalain ayon na rin sa ating mga pansariling kahilingan. Ialay natin ang misa, lalong-lalo na para sa mga naghandog ng pamisa. Kilala sila ng Diyos at alam ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Ang pagpapamisa naway magdulot sa kanila ng pagpapala at pati sa kanilang pamilya ng mga biyaya. Atin ding ipagdasal ang mga intensyon na palagi ang kasama natin sa misa sa pamamagitan ng online mass. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, atin mo nang ihingi ng tawad sa Diyos lahat nating nagawang mga pagkukulang at kasalanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami naway lalong pumunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok. Hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Tumugon ng babae, "Hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay." Wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
ang kasalan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa binigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahan loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahan loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol ng kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtang ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagkapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ang kaparusahan sa lahat ng kasalanan, ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran sa buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka
at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At iniwan siya ng dyablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ito mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sa mga sumisimba via online, magandang buhay po sa inyo. Meron hong sermon na galing sa CBCP na nagkataon naman ang ating Arsobispo, Archbishop Garcera, Gilbert Garcera, ang siyang president ngayon ng CBCP. Pero bago ko basahin, mahaba yun 4 pages, pero pinaiksi ko na. Sa abot ng aking makakaya, pinaiksi ko na. Pero bago natin basahin, ang sabi sa pagbasa, first reading, binasa sa atin ni Brother Ed Acorda. Sabi doon, yun ay istorya ng pagbagsak ng tao. Si Adan at si Eva, unang mga magulang, tinukso ng dyablo at sila'y napadala sa tukso. Yun, napadala sa tukso. Kung hindi sila nagkasala, ay sana ay hindi tayo papanaw. Mabubuhay na tayong hindi nakakasakit, hindi natanda, hindi nakakaproblema, hindi nagkakarayuma, at hindi mamamatay. Ang pinakamataas na parusa ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tayo namamatay dahilan sa kasalanan. Yun ang bagong, ang tinawag na lumang Adan. Yun ang pagkakasala ng unang mga magulang, Adan. Dahil lang kay Adan at sa kanyang kasalanan, tayo'y namamatay. Pero sa second reading naman na binasa sa atin ni Brother James Suarez, may bagong Adan, si Jesus naman iyon. Kung sa first reading, kumain ng bungang ipinagbabawal, mula sa punong ipinagbabawal, puno ng karunungan ay bunga ng karunungan, dahil sa pagkain nagkasala at tayo namatay. Pero sa second reading, bagong Adan, dahil sa kanyang pagsunod, si Jesus naging masunurin. Sabi niya nung siya nagnadasal sa halamanan ng Getsemani, kung maaari sana'y alisin mo ang sarong ito ng paghihirap. Pero sabi niya, pero huwag ang aking kalooban, let your will be done. Ang first Adan sumuway, ang second Adan ay sumunod. Dahilan sa kanyang pagsunod, nagkamit tayo ng bagong buhay. Kaya nga ang pagkain kay Jesus sa komunyon ay nagbibigay sa ating kaluluwa ng buhay. Sabi ni Jesus ay, ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kung sa first Adan, bumagsak tayo sa pagsuway dahil sa pagkain ng pagkain ipinagbabawal. Sa second reading, pumasok ang bagong buhay dahil sa pagsunod at patuloy na tayo nagkakamit ng buhay dahil sa pagkain sa banal na Eucharistia kay Jesus mismo. Iyon. Yan po ang mga pagbasa. Ito po ay yung sermon na galing sa obispo sa CBCP. I hope I do justice sa gumawa ng sermon sapagkat pinaigsi ko ito bagamat mahaba pa rin. Pakinggan niyo po. Ngayon po ito po ay kaugnay ng pagdiriwang ng 40 years. Ang tagal na pala ng anibersaryo ng EDSA, People Power. Okay, nung patalsikin si matandang Marcos. Okay. Liham pastoral sa pagunita ng ika-40, tamang-tama naman, ang Kwaresma ay 40 araw ng paghahanda para sa Pasko na pagkabuhay. Kwaresma, kaya 40. Okay. Alalahanin ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos. Paalaala ng salmista sa mga Israelita. At
inawit ni Brother Ting Choi. Habang hinaharap nila ang sunod-sunod na pagsubok sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang ipinangako ng Diyos. 40 taon matapos nating mapatalsik ang diktadurya. Narinig naman natin ngayon ang paalaala ng Salmo, alalahanin ang kababalaghan ng Panginoon. Ang EDSA ay hindi lang people's power, God's power iyon. Mama Mary's power. Habang hinaharap din natin ang mga hamon sa kasalukuyan, noong 1986, matapos ang mga taon ng pagtitiis, sabay-sabay tayong sumigaw, tama na, sobra na, palitan na. Mula Pebrero 22 hanggang 25, 1986, nasaksihan natin kung paano buong tapang at mapayapang ipinahayag ng mga Pilipino ang pinakamimithing pagbabago. Ang mahabang kahabaan ng EDSA, kaya nga EDSA, People's Power, ay naging isang malawak na bukas na katedral ng pananampalataya at mapayapang pagtutol. Milyong-milyong mga Pilipino at marami sa inyo kasama doon, mula sa iba't ibang panig ng bansa, nagtipon sa ilalim ng mapagkalingang kamay ng mahal na Birhen Maria at ng kanyang anak na si Jesus. Hawak ang rosaryo at taimtim na nagdarasal, nag-aali ng misa at umaawit ng mga himno kahit sa lansangan ng EDSA. Tayong bayan ay nagkatabi-tabi, humarap sa mga tangke at sundalo na ang sandata lamang ay matatag na pananampalataya, bulaklak at Santo Rosario. Bumagsak ang diktadurya, hindi sa pamamagitan ng karahasan, ni isang putok, walang umalingaw-ngaw, kundi sa tahimik na pagtitiyaga at sa kapangyarihan ng debosyon at sama-samang pananampalataya na humihingi ng katarungan at tunay na pagbabago. Ang pambihirang pangyayaring ito ay hindi aksidente at hindi lamang bunga ng lakas ng tao. Ito ay patunay na kalinga at paglingap ng Diyos sa kanyang bayan na sa kanya dumudulog sa gitna ng kadiliman. Ang pananampalataya at pag-ibig sa bayan ay nagbuklod, nagkaisa sa atin. Sinagot ng Diyos ang ating dalangin. Nangyari ang himala ng EDSA, People Power. Sabi nga sa awit, magkakapit bisig, libo-libong tao, kay sarap lang maging Pilipino. Yan, dagdag ko na lang yon. At saka yun doon natin narinig yung awit na, handog ng Pilipino sa mundo, mapayapang paraang pagbabago. Yan ang mga awit noon. Mapayapang pagbabago, handog ng Pilipino sa mundo. Ngayon, kasama ng lahat ng Pilipino nagmamahal sa kapayapaan, ginugunita natin ang ika-40 anibersaryo ng People Power. Tayo nagpapasalamat sa biyayang naging dahilan nito sa paggunita natin. Ang CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, ay humihiling isabuhay ang 3 banal na tungkulin. Ang umalma o umalala. Magandang inaalaala natin. Magsisi at tumugon upang muli nating tanggapin ang diwa ng himalang iyon at maihatid tayo sa mas mabuting kinabukasan. Ang umalala, ang una nating tungkulin ay umalala. Alalahanin natin ang mga bayaning walang pangalan, ang tunay na puso ng People Power, ang inang humarang sa mga sundalo upang protektahan siya, ang matatandang nasa wheelchair na nagdarasal ng rosaryo sa gitna ng ugong ng mga makina, at ang mga kabataang nagkabit-bisig upang bumuo ng barikada ng tao. Ipinakita nila ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya na kayang baguhin ang lipunan ng walang pagdanak ng dugo. Napatunayang higit na makapangyarihan ang dasal kaysa tangke.
ng mga sundalo. Nanaig ang pananampalataya laban sa takot. Ang apoy ng EDSA ay sinindihan. 40 taon na ang nakalipas ay ito'y tungkulin nating panatilihing nag-aalab. Naway manahang muli sa ating mga puso ang tapang at muling sindihan ang pananampalataya, ang ating sigasig na isulong ang kabutihang panglahat, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa susunod na salinlahi. Isalalay natin muli ang kwento o isalaysay natin muli ang kwento ng EDSA tulad ng mga Israelita matapos makalaya sa Ehipto. Nakalimutan natin ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Nabigo tayong akuin ng buo ang pananagutan sa pagtatayo ng bayan. Nananatiling sugatan ng ating bansa sa ating pagiging kampante at pakikipagsabwatan sa lantad na katiwalian at sa nakapanghihilakbot na kultura ng kawalang pananagutan. Nakaharap sa atin ang katotohanan ng pagtataksil na ito. Patuloy na kahirapan, nakaugat sa korupsyon, pagkawasak ng tiwala at kakulangan ng pag-unlad. Ang pagiging matuwid ay dumarating sa pamamagitan ng mapagpakumbabang pananampalataya, hindi sa sarili na pagmamatuwid. Magbalik loob tayo ng may pusong nagsisisi talikuran ang mga gintong Diyos ng materialismo at magbalik sa Diyos na minsan nang nagpalaya sa atin. Okay? At bilang pag gumawa ako ng pinakabuod para hindi nabasahing lahat, okay? Ito ang pinakabuod. Marami pa ilang pages pa ito Pinaiksi ko na nga mahaba pa. At ito ang pinakabuod. Okay. Inaanyayahan tayong mga Pilipino na alalahanin na magsisi. Okay. Actually, may pagsisisi din doon sa pangyayari ng EDSA. Anong pagsisisi? May aral iyon Magmatyag sa mga politikong pwedeng maging korap ay ang mga Pilipino hindi nangapagmatyag. Hindi na natili ang diwa ng EDSA. Kaya yun ay dapat pagsisihan. Sabi ng istorya ng CBCPI, dapat hindi. Alalahanin ninyo kung paano kayo nag-alab, ay dapat ito'y manatiling nag-aalab. Huwag pabayaang tayo ay muling malinlang na mga taksil sa pamunuan at korap sa pamahalaan. Alalahanin, magsisi, at tumugon sa diwa ng EDSA People Power. Alalahanin, ang EDSA noong 1986 ay himala ng pananampalataya. Ito'y himala ng pagkakaisa. Tiyak iyon. Yung sa mapayapang pagkilos, pananalangin at tapang ng mamamayan, napabagsak, napalayas ang diktadura. Patunay ito ng kapangyarihan ng Diyos at ng nagkakaisang bayan. Second, magsisi. Inaamin na nasayang ang ilang bunga ng EDSA dahil sa katiwalaan. Tayo ay nanatili pa rin pinamunuan ng mga tiwaling mga opisyales. Dapat hindi nangyari na ito. May EDSA na tayong nagturo, hindi natin pinag-alab ito. Kaya nagsisisi. Kawalan ng pananagutan at pagiging kampante. Kailangan ang personal at sama-samang pagbabalik loob upang maituwid ang mga pagkukulang na naganap. Ikatlo, tumugon. Hinihikayat ang lahat na kumilos para sa katotohanan. Huwag nating ipagtunggol ang sinungaling at kasinungalingan. Hinihikayat ang lahat na kumilos para sa katarungan. Kung may ninakaw, dapat isauli. Kung nagkasala, dapat may kaparusahan. Hinihikayat ang lahat na kumilos para sa mabuting pamamahala. Pumili ng maayos na pinuno. Magpatulong sa gabay ng simbahan para sa pagpili ng totoong may malasakit sa bayan. Labanan ang impunity. Suportahan ang tapat na leader. Makilahok sa mga usaping panlipunan. Maghanda na sa responsableng pagboto.
Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa puso at ginagabayan ng biyaya ng Diyos. Sa madaling salita, alalahanin ang himala ng EDSA, magsisi sa mga pagkukulang at kumilos ng may tapang at pag-ibig upang makamit ang tunay at pangmatagalang pagbabago para sa bayan. Yan po. Sige po, magsitayo na po kayo. Sumasampalataya ako na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa pagsisimula natin ng banal na panahon ng Kwaresma, alalahanin natin ang pagtukso kay Jesus sa ilang. Manalangin tayo sa Ama na bigyan tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang tukso at manatiling tapat sa kanyang kalooban. Sa bawat pagdalangin po, sasabihin po ninyo, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.